Magandang araw mga kampalaya. Update lang natin ang ating palay na tanim. Ito na sila ngayon. February 23. Oo. February 23. Ano na to? Almost 2 months na. Simula nung maglipat tanim nung December. Ayan. Ano na siya sa amin, kumbaga tawag dito, medyo kabtong or may mga gatas-gatas na, yung iba naman medyo madilaw na. Ayan, kaya lang naging problema rin namin yung stem borer. Hindi rin kami nakaligtas sa stem borer. Madami-dami din yung naging tinatawag namin din tugbo, yung mga uhay na ganito, walang laman. Meron naman, kaya ng mga kalahati, yung mga ganito. Ayan, mga ganyan, walang laman, talagang ipa. Mahina din yung kimbi sa stem borer. Madali siyang kapitan, yung kimbi na variety. Ayan siya. Nakapag-apply na rin kami nito ng foliar, para yung medyo yung katapusan ng yung pinakalas ng uhay. Bawa ito yung uhay, pati dito malagyan ito kasi mostly dito yung medyo mga walang laman nagiging ipa. Ayan, kaya kailangan mag-spray rin ng foliar para lahat sila magkalaman. Ito naman bigante. Ito na sila ngayon. Mag-harvest na tayo, kaya lang sayang din talaga, hindi rin nakaligtas sa stem borer. Yung mga dilaw-dilaw na yun, mga ipa yan. Masilaw lang yung araw. So yun lang mga kampalaya. Siguro mga February or itong katapusan ng February, mag-start na tayo, magtatanim-tanim na tayo ng ampalaya at saka talong. Ngayon focus muna tayo rito kasi sa palay, kaya medyo binigyan importansya muna natin yung palay. Gawa kasi ng dami insekto, kaya dapat maintain yung mga pilapil, yung paglilinis. So naging application namin nito, hindi kami nakapag abono nung first before after transplant, mga 7 days, kasi gawa ng medyo baha tsaka panay ulan-ulan. So nakapag start kami nito mag-abono nung 24 days na siya. Binanata na namin ng urea. Tapos nag-spray rin kami ng 2,4-D nito para hindi naman masyado maraming damo. Gumamit kami ng 2,4-D ester. Ester yata yun. And then yung pangalawang pag-abono na namin, hinaluan ko na siya ng potash. Kalahating sako ng ng urea, tapos 15 kilos lang ng potash. Tapos nag-spray na rin kami ng foliar. Pangalawang spray ng foliar na to, kaya medyo gantong yung laman. Ayan, may mga gatas-gatas na sa loob. So target namin na itong harvest mga March, 2nd week of March or 3rd week. Malayo na yung April, harvest na tayo na ito. Yan. Yun lang muna sa ngayon mga kaampalaya. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. At yung hindi pa nag-subscribe, alams na, huwag na matigas ang ulo. Mag-subscribe na kayo, wala namang bayad. Yun lang muna. Sunod natin video pag nag-harvest kung makailang sako tayo. Maraming salamat. Abangan nyo din February ngayong katapusan, maglaland prep tayo sa
taniman ng ampalaya natin kasi medyo wala ng ulan, kaya makakaporma-porma na tayo ng konti. Yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat. Bye bye.